po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ang powerful na Makati Business Club. Hindi na po nakatiis. Binanata na po, no, yung kanilang sinasabi na yung manipulasyon dito sa budget ng Pilipinas. Grabe po. INC, nagpalabas kamakailan lang na milyon-milyon tao. Rally ng INC, pangunguna anti-impeachment kay BP Sara. Ngayon naman po, Makati Business Club. Alam nyo po, wag nyo pong minamaliit tong Makati Business Club. Sa totoo lang po, sa mga hindi po nakakakilala, yung mga Sobel Ayala, mga nakabase po sa Makati ang miyembro po nito. Very powerful po to kasi, at saka very very matitindi po anong tawag dito? Yung very vocal sila pagdating po sa paninindigan nila sa politika. Ang point ko po, ito pong Makati Business Club na to, kasama po yan ng unang dalawang EDSA People Power Revolution, no? Talagang syempre pangangalagaan po nila yung kanilang negosyo. Di ba? Yan po, pag umaray na po yung mga negosyante, alam nyo na ang ibig sabihin yan. Okay. May nauna na ba? Yung Chinese Charter of Chamber of Commerce? Wala pa. Kala ko Matindi po to. Ang isa pa pong grupo pero sa natatandaan ko, tandang-tanda ko yan, yung People Power 2. Sila nanguna Yung mga Sobel Ayala na yan, nakita ko yan dun. Laging kakampi to ng mga tinatawag nating dilawan. Ngayon, iniwan po nila yung wala na silang pakialam sa dilawan. Siyempre, una sa lahat, yung negosyo po nila, yung kanila pong pagtatanggol, no? Okay, pag-usapan din po natin, binabaha po ng Okta Arts Dancers Research yung atin pong mga survey. Pero may bago rin po yung SWS survey sa satisfaction rating. At lagapak po. Lagapak sa SWS yung magpinsan. No? Meron din po tayo nababalitaan na meron na raw riff buhat nung natanggal si Saldi. May riff na raw itong magpinsan. Wala kaming pakialam. Walang maliligtas dapat dyan sa mga yan. Sagutin na natin itong mga dilawan. Actually, dilawan na lang yung maingay ngayon. You know? Na-impeach si BP Sara. Napuna ko po. Parang yung mga congressman nag-iisip po ngayon. Tapos baliktad po yung pananaw nila, no, kay BP Sara, yung sinasabi ni BP Sara na nagpahiwatig na tumakbo. Nabasa ko lang po ayan, kopyahan yata si Jared tsaka si Franz Castro na yung sinasabi ni Jared, baka kinopya mo lang kay Franz Castro, Jared. Sabi kasi ni Franz Castro, ganyan naman daw yung mga Duterte. Nagsasabing tatakbo pero hindi naman tatakbo. Parang baliktad kasi, no? Baliktad kasi, mabubudol po kayo kung sinabi hindi tatakbo tapos tumakbo. No? Ang ibig niyo ba sabihin hindi tatakbo si BP Sara? Kalokohan talaga nitong mga to. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, very powerful po itong Makati Business Club. Una, samahan to ng mga oligarko. Ang tunay ko pong kapangyarihan dito sa Pilipinas, mga oligarko. Kingmaker po yan di ba? Mas gusto ng mga oligarko na mapoprotektahan yung business nila. Hindi na po nakatiis, no? Hindi po magta-thrive yung business ng mga oligarko sa ganitong sitwasyon.
Nakita nila kung gaano kalaki. Alam niyo po, yung mga oligarko po, takot na takot yan pag mga nakakakita ng malalaking rally. Dahil 2 beses na sila mismo ang nanguna para magpatalsik ng 2 pangulo ng Pilipinas. Yang grupo na yan, yung Makati Business Club, kasama po yan sa 2 people power. Ang problema ngayon, no? Ang problema po ngayon, kumikilos po yung sambayanan na hindi sila kasama. Nakuha nyo? Nakakakita sila ng malalaking rally na wala silang say. Maiiwan talaga sila. Hindi ko lang alam kung sumusuporta sila ng lihim dito sa parali ng Iglesia ni Cristo, pero tinitiyak ko sa inyo na kaya ng Iglesia-led rally na mag-conduct ng milyon-milyon at pang buong Pilipinas. Yun po yung pagkakaiba ng rally na to. Game changer talaga to. Pambuong Pilipinas. Ngayon, yung mga diluan na gustong samantalahin, kanina nagkaroon na ng mini rally. Pero siyempre hindi nila tatawaging rally dahil nilangaw Doon lang po sila sa loob ng EDSA Shrine. Kanina po, napaka-onti po nila. Mas marami pa po yung tumambay doon sa EDSA Shrine sa loob ng simbahan. Tumambay dahil walang maupuan sa labas. Nung kami po ay nagrarally. Yan po ang una nilang panawagan. Ikalawang panawagan nila, 18. Titignan po natin kasi ito, si Laila de Lima, nakita naman natin, gusto na naman nilang pamunuan, yung akala nila sila nagpaparami. For your information, ito po ang nagpaparami ng mga rally ninyo. No? Kayong mga dilawan, dito kayo umasa sa Makati Business Club. Kaya nga sa Makati, napapansin nyo po, yung mga malalaking rally ng mga Aquino noong araw, umuulan po. Ang uso po nun, umuulan ng confetti sa Makati. Sa Makati po nagrarally ang malalaking rally ng mga dilawan noong araw. Dahil kakampi nga nila tong Makati Business Club. Ngayon, nilalangaw sila. Galit na rin yung Makati Business Club sa kinakampihan yung mga dilawan. Grabe po, matatalino po itong mga tao na to. Si Apa Ongpin, ang tanda na pala ni Apa Ongpin, no? Halos bata pa to nung araw, di ba? Nagbo-broadcast to. Okay. Pakinggan po natin ng konti at magre-react tayo. Pakinggan lang natin, baka tayo maano. More than dissatisfied and disappointed with the way the budget has, in our view, been twisted to serve. Okay. Ulitin ko lang yung bahagi na yun. We are more than dissatisfied and disappointed. Okay. We are more than dissatisfied. Ano yung una? We are more than dissatisfied and disappointed. Okay, ito po ang terminong ginamit. Hindi lang po dissatisfied and disappointed. We are more than dissatisfied and disappointed. More than. No? Hindi lang po simpleng disappointed. Hindi lang po simpleng dissatisfied. We are more than dissatisfied and disappointed. Puta, matindi pong mga salita to. Buhat po sa mga oligarko. No? Hindi lang sila simpleng dissatisfied. Hindi lang sila simpleng nadismaya. Sila po ay more than dissatisfied, more than disappointed sa kanilang ginawang twisted budget. Ngayon, may ideya na kayo kung bakit tinanggal si sacrificial lamb siguro. Malamang. Malamang nakausap na nila tong mga Makati Business Club na to. May isasakripisyo sila.
Ayaw pa rin. Hindi pa rin po. Galit pa rin po tong Makati Business Club dahil tuloy-tuloy pa rin po eh. Alam nila magugulo na po ang Pilipinas, mahihirapan na makaahon. Yan yung sinasabi ko sa inyong mga oligarko. Di ba? Tuwan-tuwa kayo na paghihigantihan ninyo si Duterte. Di ba? Tuwan-tuwa kayo kasi yung 6 na taon na hindi kayo pero maganda ang negosyo sa panahon ni Duterte. Ngayon, gusto ninyo itong mga magugulo na to. Itong pinagsama-samang mga dilawan, mga Marcos Romualdez, ito yung gusto nyong kampihan laban sa Duterte. Matatauhan kayo ngayon. Uwarak ang negosyo ninyo. Akala siguro nila kaya nilang kontrolin tong pamilya na to. Hindi ba kayo natuto sa tatay? Okay. Alam nyo, sa totoo lang, more than dissatisfied and disappointed ang ating mga oligarko. Kaya po sila kinakabahan. Kaya po tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy na po yung nangyayari ngayon na nagsisiraan po yung magpinsan sa mga social media. Nagpapatingkaran po ng kung sinong lumagapak. Sa totoo po, kayong dalawang magpinsan ng lagapak. Kaya nga lahat ng media ngayon, dala-dala yung Octa Arts Dancers Survey. Alam nyo, Octa Arts, last nyo na to. Hindi na kayo sa susunod, wala nang maniniwala sa inyo. Yung dalawang survey, SWS at Pulse Asia, na dekada nang tinagal dito sa Pilipinas, pareho nagsasabi na mas mataas si BP Sara kaysa kay Ferdinand Marcos sa survey. Pero sa inyo, kulelat si BP Sara sa Octa Arts. Kaya wala nang maniniwala dyan sa Octa Arts. At yung mga media nyo, wala na rin naniniwala sa inyo. Yung media nyo, panay Octa Arts Ayaw nyo sabihin. Eto po, lagapak po. Yung mga Marcos. Eto po, dito muna tayo sa Makati Business Club. Hindi lang po yung dissatisfied sila. Alam po nila kung ano yung ginawa sa budget. Tutuloy ko lang. Naririnig nyo ba pag ginaganto ko? Mag-1 lang kayo kung naririnig nyo. Kasi kung hindi nyo naman naririnig, hindi ko na ipapakinig sa inyo. Naririnig nyo. Ayan. With the way the budget has, in our view, been twisted to serve. Tignan nyo po we are more than dissatisfied with the way the budget has been twisted. Sinalaula. No? Ang titindi po ng mga salita na to. No? More than dissatisfied kami sa ginawa nilang budget. Sa pansasalaula nila. Opo, si Apaong Pinto. Sinalaula nila yung budget ng Pilipinas. Grabe yung termino na to. Pero yan yung meaning ko ng twisted. Patronage politics. Okay, to serve patronage politics para pagsilbihan yung patronage politics. Yan po yung tingin ng Makati Business Club sa ginawa nila sa budget. Tinanggalan nila ng mga budget, lalo na yung Office of the Vice President. Wala po ngayong budget para sa burial. At saka dito at lahat po, tinanggalan ng budget yung education, tinanggalan ng budget yung mga PhilHealth. Kitang-kita po yan ng Makati Business Club. No? At nilagay po, tinuduhan po, binalik yung AKAP, nilagyan ng mga budget yung DPWH na lahat po ng matatandang politiko sinasabi na dyan po, pati po yung tulog na si
Drilon ay nabuhay na maguli para sabihin lang na yan DPWH ang may pinakamalakas pagkunan, no? O etong budget na to ay malaki rito ay pork barrel. Yan po ang tingin. Twisted budget to serve patronage politics. Bakit po kinakailangan nilang magpondo? Kasi election ngayon. No? Election, kinakailangan ng pondo ng mga congressman, kinakailangan ng pondo ng mga local officials. At yan po ay nakita nila na magmumula dito sa budget. Kaya kita nyo si Grace po, tsaka to si Waiter Escudero, tuwan-tuwa sila. Nung nabigyan sila ng AKAP project, ano sabi ni Bato? Kahit magagamit ko yung AKAP na yan, hindi ko tatanggapin pag bibigyan ako ng AKAP. Yan ang may paninindigan, Tatak Duterte. Thank you very much, Gregory, sa 2001. Yan po ang ginawa ng mga congressman at senador natin. Hindi lang po congressman to, ha. Wag niyo natin palusutin. No? At paano po nila nagawa yan? Pinapaliwanag po ng Makati Business Club kung paano po nila ginawa. O hindi ko na itutuloy yung pagpapakinig, baka masobra na tayo, makapiright na tayo. Sabi po na ni Apa Ongpin, sa pagkakaintindi ko sa sinabi niya, nagkaroon po ng magic diyan po sa ano na nga yun, yung BICAM. Napapanood po natin yung nangyayari, naka-televise, pati po yung mga sinasalang po yung pero dun po sa walang telebisyon, walang video, yung sila-sila lang, dun po nagaganap yung tawag ni Apa Ongpin na magic. Minamagic ninyo. At meron pa siyang akusasyon. Sinasabi niya, gumagawa pa ng diversion. O, na-realize na po natin yan lahat. Sa mga engot na followers na mga, alam nyo, binubobo po kayo ng inyong mga pinapollow na mga vloggers. Alam nyo kung bakit? Napaniwala kayo na ang pinakamalaking problema ng Pilipinas, mga Duterte. Ano po sabi ng Makati Business Club? Very obvious po kasi. No? Ito pong Makati Business Club, sinasabi nila na yan po ay diversion. Hindi lang nila tinukoy. Ako na magtutukoy kung ano yung sinasabi. Ito po, sa bandang huli yun. Closed door, right? So when they were doing all of these little diversions and the magic, there's no accountability because there's diversion and magic. Yung magic po, yun yung magic nila na walang nakakaalam sa BICAM na ganap yung mga pagtatanggal ng pondo at pagdadagdag ng pondo. Okay. Sa madaling salita, may diversion din daw. Diversion and magic. Ano po yung diversion? Habang busy tayo, katatanggol sa mga Duterte. No? Habang yung mga atakdog naman, atake lang ng atake sa mga Duterte. Ayun po, ang diversion. Habang ang kasikatan po ng BICAM, pinapahanap po sa atin. Siguro pinagtatawanan po tayo ng mga may utak ng BICAM. Pinagtatawanan po tayo ng may control ng budget ng Pilipinas. Bakit po? Pinahanap sa atin si Mary Grace Piatos. At marami po sa atin naghanap. Yung mga followers po nila hinanap. Kese Hoda nagpunta ng NSA. Sinabi ng NSA, PSA pa, PSA, walang Mary Grace Piatos. Walang Kokoy Villamin. Hanapin nyo. Alam naman natin na hindi totoong pangalan yan. Thank you very much. 125 kay, sino ba to? Edna Goyon, thank you very much sa Hong Kong. 20 Hong Kong dollars. Diversion lang pala. Habang tayo nagtatalo-talo, siguro tawa lang sila ng tawa. Doon ako naaasar eh.
yung naggoyo tayo na habang tayo nagtatalo-talo, mainitan ng pagtatalo natin, no? Naghanap tayo ng mga piatos, naghanap tayo ng kung sino-sino, nililibang tayo ng mga walang pakundangan na investigasyon, Quadcom, nanggigigil tayo sa ginagawa kay Duterte, nanggigigil tayo tuwing may pinakukontempt. Tapos biglang kinokontrol nila ang bilyong-bilyong, daang bilyong budget, trilyong budget ng Pilipinas para sa patronage politics, sabi ng Makati Business Club. At yan po, kailan po umaray itong mga to? Nung nakita nila na milyon. Hindi naman po siyempre wais itong mga to eh. Kilala nila yung pamilya na yan, Marcos Romualdez eh. Mahirap kalaban yan. Sabi ng pero, nung nakita po nila na milyon na, ganun po, yung nagsasabi po walang talab yan dahil ayon sa survey, utot nyo. Pati yung survey ng SWS, ang interpretasyon nyo ay panluloko sa tao. 19% lang ang nagsabing gusto nilang ma-impeach si BP Sara. 19%. Hindi po 41. Tuloy-tuloy po panluloko, harap-harapan. Ano sa tingin nyo sa mga tao? Katulad nung 1980s na umaasa lang sa mga dyaryo, sa mga media, tapos na yung pamamayagpag nyo. Researcher lang namin yung mga media na yan.